John 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. May the Lord bless the reading as well as the hearing of His holy and infallible word. I am the true vine. Brothers and sisters, there are 7 instances in the Gospel of John where Jesus makes a statement alluding to His own deity. These are known as the 7 I am statements. This point us back to when Jesus asked God how He should be, to when Moses rather asked God how He should be identified to Israel, and God said, I am who I am. Say this to the people of Israel, I am has sent me to you. But not only do these statements teach us that Jesus is indeed God, they also teach us about our relationship with Him. For example, here in our text, Jesus said, I am the vine, ye are the branches. He that abides in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Now we do understand that the branches of the tree have to be attached to the trunk of the tree, otherwise they are dead. Kung ang isang sanga po ay mabali mula sa pinakapuno nito, sooner or later, ito po ay tiyak na matutuyo. Ito po ay maluluoy at tuluyang mamamatay sapagkat hindi na po ito dinadaluyan ng buhay. Hiwalay na po kasi sa puno. Hence, if there is to be life in the branch, it has to be attached to the tree. And this is precisely the picture that Jesus uses. He said, if you are to have true life within you, then you also need to be attached to me. The question now is, are you attached to Him? Are you attached to the Lord Jesus Christ by faith? Ikaw at ako ay maaari lamang magkaroon ng tunay na buhay, walang hanggang buhay, makabuluhang buhay, kung tayo'y nakaugnay personal, kung tayo nakaugnay kay Jesus Christ. So ang tanong, ikaw, anong kaugnayan mo sa Kanya? Sino si Jesus Christ para sa iyo? Kung ikaw ay narito, kapatid, kaibigan, at hindi ka pa mananampalataya, ito po isang bagay na napakahalaga at napakaseryoso na dapat mong isaalang-alang ngayon. Mayroon po bang ibang bagay o marahil ay ibang tao na iyong pinagkakaugnayan, na siyang pinaghuhugutan mo, pinagkukuhanan mo ng lakas, pinagkukuhanan mo ng kahulugan ng iyong pag-iral sa halip na si Jesus Christ? Meron po ba? Ikaw lang ang pwedeng sumagot niyan. At dapat mong sagutin yan. Dapat magsagawa ka ng refleksyon. Saan ko ba kinukuha ang kahulugan ng aking pag-iral? Sino ba ako? At bakit ako'y ako? Anong bagay kaya ang nasa iyo, o sinong tao kaya na kung sakaling mawala sa iyo ay iisipin mong hindi ka na pwedeng magkakapagpapatuloy sa buhay?
Wala ka ng kabuluhan o wala ng kabuluhan ang iyong pag-iral. Kasi po mga kapatid, yan ang pinaka-epektibong paraan ng pagdidetermina kung kanino talaga na kaugnay ang ating buhay at ating pagkatao. Kung ito po halimbawa ay isa nakaugnay sa isang mahal sa buhay lamang, nalalaman natin, alam natin yan, na ito po o sila po ay may pagkupas. Lahat ay may pagkupas. Lahat ay may pagtanda. Lahat ay may kamatayan. Nalalaman natin na sa malaot, sa madali, lahat ay paparan. Kaya hindi po ba isang napakalaking kabaliwan ang hanapin natin ang ating ultimate na kahulugan ng buhay sa isang may kawakasan? Am I making sense? At gayon din po ang end result. Kung ang pinag-uusapan naman natin ay ang isang career halimbawa, paano kung ikaw ay kailangan ng magretiro? O di kaya naman ay pinagretiro ka ng isang karamdaman? Hihinto na rin po ba ang pag-inog ng iyong mundo? Dahil wala na ang sa araw-araw ay nakasanayan mong gawin? Magiging bitter ka na ba? Ka na lamang ba for the rest of your life? Kaya po yung iba, hirap bumitaw. Hirap mag-move on. Kasi yung identity nila, hindi nila hinanap kay Jesus Christ. Yung identity nila, ikinabit nila, iniugnay nila sa kanilang career. At nung natapos na yung career, wala na rin silang tila direksyon. At nandyan din po yung karamihan ng ating mga kabataan at maging ilang mga katandaan na tila nakagulo na ang kamay sa kanilang cellphone. Umiinit din yan, bitawan mo naman. Ang bihira, paggising mo, yan hawak mo. Nakatulugan mo nang hawak mo pa rin. Nakahook up sa internet. Huwag mapuputol ang koneksyon sa wifi. Kung makaasta, tila baga, winakasan na ang kanilang buhay. Hindi makali. Hindi mapanatag, malinaw ang addiction sa gadget. Ang addiction sa social media, sa TikTok, napaka-self-absorbed ng marami sa atin, sa Facebook, etc., etc. Mga kapatid, kaya muli po, napakahalagang madetermina natin na tayo ay nakaugnay tama sa tama. Nakaugnay sa nag-iisang may kakayahan talagang magbigay sa atin ng buhay. At ang tanging may kakayahang magsustina ng buhay na yon sa atin. So when Jesus says that He is the vine, He is actually employing an image that is very familiar to Israel and to His disciples, being Jews. You see, grapes were common everywhere and have always been central in Israel's agriculture and economy. In fact, the grapevine was the emblem or the national symbol of Israel, much like the Carabao or Philippine eagle is for us. Dito po sa Psalm 80 verse 8, ang sabi, "Thou hast brought a vine out of Egypt, thou hast cast out the heathen and planted it." Israel, brothers and sisters, was like a vine which was planted by God Himself. And it was meant to produce fruit, which was consistent with faithfulness, consistent with devotion to God, to Him.
They were to bear different fruit from all the nations around them. Kung ang mga heathen nations sa paligid nila ay maraming ibang Diyos-Diyosan, maraming iba't ibang pinipintakasi, dapat na saganang kanila ang buhay na Diyos lamang, ang iisang tunay na Diyos lamang ang pinakamahalaga at dapat para sa kanila siya lamang ang kasamba-samba. Israel were to be consecrated to the Lord. Israel was to be set apart for the Lord. Yet each time that God referred to Israel as a vine in the Old Testament, He was disappointed with them. Doon po sa Jeremiah chapter 2 verse 21, sabi, "Yet I had planted thee a noble, a choice vine." Yung pinakamatamis, yung pinakamasarap na klase ng ubas. Alala ko, Ma'am Cora, yung naglapas si Ma'am Cora ng isang tangkas ng ubas. Galing sa La Union. Ang sarap. Parang ganun ang bayang Israel. Hindi sila karaniwang ubas. Again, "Yet I had planted thee a noble vine, holy and right seed." Si Sister Evelyn Aurelio here. Binigyan tayo ni Sister Evelyn ng mga kainito. Nung una, hindi ako believe eh. Sabi ko, Sister Evelyn, mahinog kaya ito? So niligay ni Ma'am Tess sa palabigasan, and lo and behold, ang sinilip ko, hinog na. Tinikman ko. Apakatamis. Apakasarap. Hindi mo na makakumpleto, hindi na napakasarap, Sister Evelyn. I'm sure na hindi yun basta tumubo lang. I'm sure na somehow, yung matanda ninyong kainito sa harapan ng inyong bahay ay itinanim ng inyong magulang intentionally dahil sa sobrang niyang tamis. So yun yung picture. Again, "Yet I have planted thee a noble vine, holy and right seed. How then," ito yung tanong ng Panginoon, "how then art thou turned into the degenerate plant of a strange vine unto me?" Yan yung tanong niya. Awful, yung ibig sabihin ng degenerate, awful, bad plant. Kasi lahat ng mga intended na sana gawin ng Israel, hindi niya ginawa. Napakalungkot pong bulayin itong mga talatang ito. Itong talatang ito. Paano po ang bayang Israel na nilikha para magdala sa kanya ng kaluwalhatian ay nabigo, sobrang nabigo, naganapin ang talagang purpose ng kanilang pagkakalikha. Again, Israel was supposed to lead all nations to the true and living God. They were supposed to be the light of the world, unbelieving world. Pero anong nangyari? Kung nakalimutan na ninyo, sila ang nagpako sa very Messiah na tangi nilang hope. That's how degenerate the nation Israel was. And it still is. You see, yung national Israel ngayon sa Palestine. Israel failed miserably. It was not serving the Lord or bringing glory to Him. It became totally useless. Hindi po ba ito rin ang tamang deskripsyon ng lahat ng mga tao, kasama na ikaw at ako, kung sa panahon ng ating pagiging hindi mananampalataya o kung tayo ay hiwalay sa Diyos? Hindi lamang ang nation of Israel po ang may ganitong problema. You are all familiar with Romans 3, verse 11. There is none that understands.
There is none that seeks after God. They are all gone out of the way. They are together become what? Unprofitable, useless. There is none that doeth good, no, not one. Nakita nyo ba yung connection? There is none that understands. There is none that seeks after God. At kung hindi ganon ang situation mo, kung hindi ganon ang trajectory ng puso mo, you have become useless insofar as God is concerned. You have become unprofitable. Pero narito po mga kapatid, nagpapakilala si Jesus doon sa verse 1 ng John chapter 15. I am the true vine. Meaning the genuine one. Yun yung Hebrew equivalent nun. Yun yung literal meaning nun. I am the genuine one. I am not an imitation. I am not fake. You see, there are people that you could attach yourself to that will disappoint you. They may claim that they are all that you need, but they will fail you. Pero sinabi na po ni Jesus Christ at hindi na po ito up for discussion. Sinabi na niya, I am all that you need. I am the true vine. Magkaroon ka ng kaugnayan sa akin. Maglaga ka ng pananampalataya mo sa akin. Do you want an abundant, meaningful, and fruitful life? It is only found in me. I am the true vine. I am the life. Abide in me. Amen? Hindi po madaling gawin yun. Lalo na sa panahon ni Jesus. In fact, kakaunti lamang talaga ang naniwala sa Kanya. Oo, nung una, maraming sumusunod sa Kanya. The crowds were following Him. But why? Yung one occasion, sabi niya, doon sa John chapter 6, they were following Him because they saw His miracles, which He did on them that were disease. That's the reason why they were following Him. At siyempre, bukod doon, nakakakain din po sila ng masagana at libre. Ba't hindi ka susunod sa Panginoon? Hindi mo na iintindi? You know? Yung biro nga actually hindi lang biro ni kami, yung biro ni Elaine at ng lahat, ano yon? Add to cart. Bumili po kami ng mga bagong basahan. Nakita ni kami, inaayos na nila yung kanilang titiran. Aba, kinuha lahat ng bagong basahan, add to cart. Bilang mga magulang, nalungkot ka ba? Natuwa ka? Bakit? Well, salamat, blessing yun sa kanila. Bili ka na lang uli ng bago. Many were willing to follow Jesus indeed, but for all the wrong reasons. Kaya't nang i-address na po ng Panginoon ang issue ng kanilang selfish motivation sa kanilang pagsunod, ano nangyari? Isa-isa na po silang nagpulasan at iniwanan nila siya. Ano tawag natin doon? Offend ako. Offend ako talaga, pastor. Hindi na ako babalik sa church. Nasaktan ako. You know, pinatamaan niyo po ako. Ano ba malay ko sa buhay mo? How about this? God knows everything. How about that? Amen?
So ang tanong, ikaw, bakit ka sumasamba sa Kanya? Anong motivation mo? Anong motivation natin? Again, I am the vine, ye are the branches. He that abides in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. You see, the branch has no life of its own. It depends completely upon the vine. If the branch does not abide in the vine, it withers. This is how important abiding in Christ is. Maraming mga kasamahan tayo. Ang walang sawa ko pong pinapaalalahanan, minsan niya, sinson lang ako sa Facebook, sa Messenger. O pagka hinanap po, wala daw po siya dito, pastor. So marami sa mga kasamahan natin sa simbahan ng wala ko pong sawang pinapaalalahanan. I'm sure walang sawang pinapaalalahanan ni Pastor Ron at ni Preacher Joel and the rest of our people, our men. Manatili kayong nakaugnay kay Kristo. Dahil nalalaman ko po, kaya natin ginagawa yung ganong reminder, nalalaman natin ang seriousness ng repercussion nito kung magbibingi-bingihan lang tayo sa admonition sa atin. Ano ulit sabi ng verse 2 of John 15? Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Oh, remember Judas? Do you remember Judas? Doon lang po yun sa John 13. Nasa John 15 tayo. Doon lang yun sa John 13. Jesus already made an emotional there in John 13. He already made an emotional prediction that he would be betrayed by one of his closest friends. And he also indicated that the traitor was none other than Judas. Judas, who once made a commitment like the rest of the disciples to leave everything behind and follow Jesus. Minsan sa buhay ni Judas, gumawa siya ng pasya, iiwanan ko ang lahat, and I will follow you. Wherever you may go, I follow. Si Whoopi Goldberg yata yun. Judas heard all the teaching of Jesus. He used to be actively involved in ministry, pero hindi pala yun guarantee of spiritual life nor of spiritual health. Hindi pala synonymous yung being actively involved sa being spiritually alive or spiritually healthy. Ano tawag ko doon? Dead frenzy. Amen? Yung itik na putol na ulo pero active. Hindi ibig sabihin may buhay yon. Ano problema ni Judas? Wala po siyang tunay na kaugnayan kay Jesus. From the very beginning, he was lost. He loved money more than he loved Jesus. In fact, I believe that kept him going. Yung promise, yung potential na pwede niyang makuha from being a part of this ministry. Nandun siya, kasama nila, dahil lamang sa pakinabang. Wala talaga siyang abiding relationship with Jesus. At
Klaro po ang declaration ng banal na kasulatan. Woe to that man who betrays. Woe to that man. Sumpain. Saba. Noong tao na yon, noong lalaki na yon. Woe to that man who betrays the Son of Man, meaning Jesus. Matthew 26:24. So John 17:12, none of the apostles has been lost except the one doomed to destruction. Nakikita mo ba ang sarili mo kay Judas? I hope not. I pray not. Wag nawa. Wag nawa. Kung ganon, abide in Christ. But what does abiding actually mean? You see, to abide is a covenantal term. When God came to Abraham, He promised, I'll be a God to you, and you will be my people. So it's a promise of God's presence. It's a promise of abiding. I'll be with you. I'll be your God. At yung other side noon, you will be my people. Kaya dito pong pananatili kay Kristo ay nangangahulugan ng presensya niya sa buhay mo. May pakikipag-ulayaw ka sa Kanya, vibrant, ongoing, na pakikipag-ulayaw sa Kanya. Hindi yung, kailan na nga ba yun? Hindi ko na maalala. Nung huli akong may masarap na prayer life, kailan na nga ba yung huling pagkakataon na ang sarap-sarap basahin ang salita ng Diyos? Teka muna. Ano nangyari? Pagka sinabi mong you are abiding in Christ, ibig sabihin niyan, kinukonsider mo ang sarili mo na pag-aari na niya. Hindi mo na pag-aari ang sarili mo. We are not of our own because we have been bought with a price. Kung hindi gano'n ang kalagayan mo, malinaw naman ang declaration ni Jesus Christ. For without me, ye can do nada, zero, nothing. Oh, yes, mga kapatid, pwede pa rin maabot ng isang tao ang lahat ng pinapangarap niya nang walang pakikipag-ugnay kay Jesus. Pwede pa rin maging talagang matagumpay siya sa larangan na pinipili niya. Pero sabi nga po ni Dr. Kevin DeYoung, and I quote, but you cannot do anything of real, eternal, lasting significance unless you abide in Jesus. You don't bear fruit if the branches are not connected to the vine, drawing nourishment from the vine, they're going to be barren. End of quote. But how do we do that? Abiding in Christ. Paano ba yun? How do you draw nourishment from the vine? Well, meron na po tayong ilang ibinigay, if you remember last Sunday, nandoon yung staying connected with Him in prayer. Nandun din yung sa context ng John 15. Nandun din yung a life of obedience and holiness. Na magdagdag pa po ako ng isa. Doon po sa verse 7, in John 15, ang sabi, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, it shall be done unto you. Nais mo bang manatili sa akin?
Sabi ni Jesus, manatili ka sa aking salita. Bumabad ka sa aking salita. Manahan ka sa aking salita. Kung isang buwan ka nang hindi kumakain, hindi ka okay, may problema ka. Kung isang buwan ka na walang pakikipag-ulayaw sa salita ng Diyos, sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, hindi ka healthy, hindi ka okay. Manahan ka sa aking salita. Well, alam ko po na it is easier said than done. Lalo na po kung tayo isang tao na maraming iba't ibang responsibilidad. Hindi siya madali. Maaga kang gigising para magtrabaho online. Marami tayong mga marami tayong mga BPO dito. Yung mga guro naman, para naghahanda na humarap sa isang matindihang digmaan. Amen? Paggising mo pala, eto na naman. So, hindi siya madali. Naiintindihan natin yun. Pero palagi pong may paraan. Do you agree? Oo naman. Sabi nga nung aking napakatanda ng best friend, si Pastor Edgar, pagka gusto, may paraan. Pagka ayaw, may dahilan. Parang, wisdom. May paraan. At mas makikita natin ang seriousness nito kung ating isa sa alang-alang kung ano ba ang alternative. Ano bang another option na meron ka if you do not abide in Him? Well, simple. Sabi po, if you do not abide in me, you get thrown away and you get burned up. Sabi ng verse 6. Wala tayo talagang option na magandang option, mabuting option, safe na option. And so to drift away from Christ is neither safe nor wise. Amen? Yung ubusin mo ang oras mo sa ibang mga bagay. You know what? Minsan, kasing simple ng punta sa SM, laro. You know? Before you know it, kaya naman, pero wala kang gana sa pakikipag-ugnay sa Diyos. Amen po ba? Umihina. Well, bato-bato sa langit, ang tamaan, dapat magalit. Ibig sabihin, narinig mo yung admonition sa'yo. Amen? Kung hindi ka napapagalit ng nagpipreach sa pulpit, iwanan mo yung simbahan na yun. Kasi binobola ka lang ng preacher, amen? Pero kung tinatablang ka nung salita, salamat sa Diyos. Kasi hindi naman yun para patayin ka eh. Para siyang scalpel. Tama ba ako ng term? Na nandoon para magsagawa ng surgery ang Panginoon sa puso mong baka may sugat. Baka may cancer na kailangan i-remove. Meron bang cancer sa puso? Mali yata ako na yun. Sa atay. Amen. Sa bato. Yun. Ganito po ito kaseryoso. If you don't abide in me, you get thrown away and you get burned up. Ganito ito kaseryoso na kung magpapatuloy tayong walang pakialam sa estado ng ating kaugnayan kay Jesus, maaaring ihayag nito ang tunay na kalagayan ng ating to begin with ay talaga namang iladong puso. Baka ihahayag nito that we are just playing the part. Ginagaya lang natin
kung paano magsalita, kung paano kumilos, kung ano ginagawa ng isang tunay na naka-connect kay Kristo. You're just playing the part. Sa totoo, peke tayo. Sa totoo, Kristiyano tayo in name only. Nominal Christian. Sabi nga. You see, an almost Christian is not a Christian. Amen. Go back to Judas. Judas is example. On the other hand, maaaring itatanong natin, at alam ko dilema, alam ko struggle ng marami to. Wala naman duda sa'yo. Alam ko po na mahal ko ang Panginoon. Alam ko po na ililigtas niya ako, pero may problema pa rin po ako. Maaaring itatanong natin, malinaw po sa akin ang kaugnayan ko kay Jesus, pero bakit sa kabila ng pagtatangka kong bumabad sa salita ng Diyos, i-prioritize ang pakikinig at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, bakit po tabang pa din ako? Bakit po parang malayo pa rin ako sa kaugnayan ko sa Kanya? Ang tanong ko po, anong ginagawa mo nung nararamdaman mo na dry ka pa rin? Anong ginagawa mo nung nararamdaman mo na tabang ka pa rin sa iyong pakikitungo sa Kanya? Huminto ka na lang ba? Wala naman nangyayari, so hinto na lang ako. Hindi na lang ako pakikita sa church. Hindi ko na lang bubuklatin ang aking may alikabok na Biblia. Wala na lang, tatanggapin ko na lang na wala akong panlasa. Lord, I love you, pero talaga ang hirap po. It is such a struggle to me. So, hihinto ka na lang ba? Mali, kung yun ang sagot mo. Maling-mali. Maling-mali, kung paanong mali, na kaya lamang ako iinom ng tubig bilang isang kidney transplant ay kapag nauuhaw ako. Are you following me? Iinom ka lang ba? Actually, kahit naman hindi kidney transplant Iinom ka lang ba dahil nakakaramdam ka ng uhaw? Doon mo lang ba kailangan ang tubig? Ang requirement sa akin, dapat akong uminom ng 3 to 4 liters of water a day. Kung tuwing nauuhaw lamang ako, iinom. Aba, 1 litro lang, sapat na. Kung kailan ako nauuhaw, amen? Ang problema, pagtatanungin ko ang doktor ko, ang sasabihin niya, bad yun. Bad yun sa kidney mo. Sabi na sa'yo 3 to 4 liters. Pero dahil hindi ka nauuhaw, 1 litro, sapat na. Ano ang picture nun? Every Sunday ka lang, nagpe-pray, para one-stop shop Dito mo na gagawin lahat. Lord, yung pang-1 linggo kong prayer, eto na po. Yung pang-1 linggo ko pong scripture reading, ayun po. Nung nag-scripture reading, etc. Besides, mga kapatid, baka dehydrated na tayo. Kaya tayo nakakaramdam ng uhaw. Amen? Kung ang hihintayin mo, kung kailan ka lang mauuhaw, baka by that time, too late na. Kasi dehydrated ka na. Amen? So kung gayon, mga kapatid, simple lang ang lesson. Uminom ka ng tubig, nauuhaw ka man o hindi.
The same is true with this abiding in Christ. With this staying connected with Christ. Kung gusto mo talagang patuloy na nakakonekta at nakaugnay sa Kanya, manatili ka. Kahit walang nangyayari. Kahit parang yung Korean novela, napapaiyak ako, yung Word of God, hindi ako napapaiyak eh. Yung sitcom, napapasaya ako, yung Word of God, hindi eh. Kahit walang nangyayari. Alam nyo, payo ko lang payong pastor, payong fatherly payo. Huwag kang mag-upload ng TikTok app. Amen. Sa cellphone mo. Amen. Guilty marami, Kaya ang dami mong time na nasayang. May gumanong-ganon lang. Before you know it, alauna na ng madaling araw. Amen? Wow. Brother Roman, may mga kumukurot pa sa'yo dyan? Napapatawa ka nang wala sa lugar. Amen. Bumabad ka sa Kanyang buhay at banal na salita. Sasabihin mo sa Kanya, kahit tuyong-tuyo ka, kahit wala kang interest, Lord, where would I go? I'm preaching to myself now. Lord, where would I go? I know You alone has the word of life. So therefore, kagaya ni Jacob, I would not let you go. Lord, I would not let you go until you bless me. Lord, I'm so dry. Bless me. Hindi ako bibitaw. I pray, Lord, that you would do something with this frozen heart. I believe, Lord, help thou my unbelief. Whatever happens, isa lang ang inaakala natin na safe na gagawin ng bawat isa. Continue to abide in Christ. No other option. There's no other alternative. Amen. Hallelujah. Let's all stand up.